Hi listeners! Ako muli si Miss Bella, ang narrator at voice actor ng channel na to. Umpisahan na natin ang kwento. Hindi lahat ng kwentong mag-asawa, puro saya at kilig lang ang meron. Marami din silang mga pinagdadaanan na hindi kasing ganda ng iniisip natin. Gaya na lang ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, listeners. Kung saan ang asawang akala mo jackpot na, bangungot pala ang dala. Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwentong ito ni Angie. Alamin natin kung ano ang pagdadaanan niya sa kamay ng taong kasabay niyang sumumpa sa simbahan na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Makikita din natin dito ang sakripisyo at pagtitiis ng isang ina. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Umpisahan na natin. Hindi ako tututol sa inyo. Basta ba, bukal sa loob mo, Angie, na magpakasal at hindi napipilitan dahil lang dyan sa dinadala mo. Alam ko yun, Nay. Ginusto ko naman kaya nangyari to. Huwag kayong mag-alala, magiging okay ako. Hindi naman ako nagkulang ng pangaral sa'yo, anak. Tutulungan nyo naman ako kung sakaling may mangyari, hindi ba? Abay, oo naman. Pero ang dalangin ko wala naman sanang mangyari. Maging katulad sana ng pagsasama namin ng tatay mo, ang pagsasama niyong mag-asawa. At ikaw, Larry, huwag sanang magbago ang pakikitungo mo sa anak ko, ha? Opo, Nay. Hindi magbabago ang pakikitungo ko sa kanya. Isa pa, siguro naman kilala niyo na ako dahil sa tagal ko ng pagdalaw-dalaw dito. Oo, pero iba pa rin naman kapag nagsasama na kayo sa iisang bubong. Iba pa rin kapag kayo na lang. Dahil kayo na lang ang aasahan nyo. Isa't isa na lang ang mapagsasabihan nyo at kayong dalawa na lang din ang magtutulungan. Nay, wag naman kayong masyadong mag-alala. Magiging maayos po kami netong ni Angie. Sa ngayon po, pag-usapan na lang din natin muna kung kailan kami pwedeng pumunta dito ng pamilya ko para mamanhikan. Oo, sige. Tamang-tama. Para maayos na ang maging usapan. At saka, maiplano na rin ang mangyayari sa kasal nyo. Matapos ang ilang buwan matapos nilang magpakasal, nakapagpatayo na ng bahay sina Angie. Bahay na kahit sinong asawa, papangarapin. Hindi dahil magarbo o pangmayaman ang style, kundi sa bahay na kanila mismo, na pinaghirapan nilang mag-asawa. Malinis at maayos yon. Maraming halaman sa labas, tipikal na bahay na masasabi mong naroon talaga ang pahinga. Aba, maganda tong bahay nyo ah. May kortina pa ako doon, anak. Ibibigay ko sa'yo para naman may pamalit ka. Salamat, Nay, ha. Wala pa kasi kaming pambili ngayon ng mga ganun Kaya hindi ko na tatanggihan yan. Kakaunti pa lang rin yung mga gamit na naipupundar namin. Oo naman, anak, walang problema yon. Alam ko naman na nag-uumpisa pa lang kayo. Kaya nga magbibigay ako kung anong kaya kong ibigay sa inyo. Kung anong maitutulong ko itutulong ko hanggat kaya ko. Baka naman kayo nang mawalan ng gamit niyan, ha? Ano ka ba? Gusto ko naman na maging maayos ang mga gamit nyo. Makumpleto kahit na mga bigay-bigay lang, hindi ba? Promise, Nay. Sisikapin ko pong mapanatili ang lahat. Hindi ko hahayaang masayang yung mga itinutulong niyo sa amin. Tama yan, anak. At huwag mong isipin na pinangungunahan kita, ha? Kung may kaya kong gawin para sa inyo, gagawin ko. Anak kita Salamat talaga, Nay. Alam mo, kahit simple lang itong ginagawa niyo sa amin, napakalaking tulong na po. Nakikita ko na ginagawa mo naman ang lahat para sa kanila, na magiging maayos kayo. Balang araw, magbabago din ang lahat sa buhay nyo. Ay, Nay, ang bait-bait niyo talaga. Sana balang araw, matulungan ko rin kayo tulad ng tulong na ginagawa niyo sa amin ngayon. Nako, wag mo nang isipin yun, anak. Masaya sa akin na nakakatulong ako sa'yo. Ganun naman talaga kapag ina. Pagkatapos ng kasal,
hindi na rin lumayo sila Larry. Malawak naman ang lupa ni Aling Dolora, kaya pumayag itong magpatayo sila Angie ng sarili nilang bahay sa tabi nito. Kahit na maliit lang, ipinagmamalaki ni Larry ang bahay na yon. Para sa kanya, patunay yon na kaya niyang magbigay para sa pamilya niya. Lahat ng perang nalikom nila sa kasal, yon ang ginamit nila. Pati na rin ang mga tulong ng mga kamag-anak at ipon niya bilang truck driver. Doon napunta ang lahat at sa ilang mga kagamitan. Unti-unti, aayusin natin to. Mapapaganda pa lalo hanggang sa maging kumpleto na. Oo, kasamang magiging mga anak natin. Diyan gusto ko makabili ng TV. Diyan ko ilalagay. Kapag tapos ng lahat ng gawain at makakapagpahinga na ako, tapos may mga upuan na dito, yung mahaba ganon. Napakarami mo namang gusto. Kauumpisa pa lang natin eh. Hindi ko naman sinabing bibili na natin lahat. Alam ko naman na walang-wala pa tayo sa ngayon kasi nagamit natin dito sa bahay. Pero balang araw, hindi natin mamamalayan na bibili na pala natin yung mga yon kahit paunti-unti. Kaya dapat tayong magsikap at magtulungan. Oo, para lahat ng gusto natin, mabibili at magagawa natin pareho. Tapos gusto ko rin ng maliit na garden sa may likod. Yung pwede tayong magtanim ng gulay. Para naman makatipid din tayo sa mga bilihin. Lalo na ang gulay. Tumataas. Sige, gusto mo, mag-uumpisa tayo sa maliit. Basta hindi mo na yung TV ah. Malaki kasi masyado ang gagastosin natin doon. Wala pa rin naman tayong kuryente. Ang tagal-tagal nilang kumilos. Ilang beses ko nang nire-request yun sa kanila. Kahit ano pang unahin natin okay lang. Ang mahalaga, magkasama tayo sa lahat ng to. Kahit paunti-unti lang, basta magtutulungan tayong dalawa. Sa loob ng 2 taon, nagkaroon na sila ng 2 anak. Nanatili sa bahay si Angie dahil kailangan siya ng mga bata. Yung isa, madalas magising sa gabi. Yung isa naman, hindi siya binibitawan kahit na nagluluto lang siya. Maaga siyang gumigising, pinapakain ng mga bata, nililinis, pati na rin ang bahay. Naglalaba ng mga damit nilang lahat. Pag uwi ni Larry galing sa trabaho, lagi siyang pagod. Noong una, tahimik lang naman siya. Hihiga, bubuksan ng electric fan at ipipikit na ang mata. Pero habang tumatagal, nag-iiba na ang kilos niya. Isang gabi, inaasikaso ni Angie ang mga anak sa pagkain. Bigla na lang nagsalita si Larry. Ano? May balak ka pa bang tulungan ako ha? Buong araw ka na lang nandito sa bahay. Samantalang ako nagpapakahirap sa trabaho ko. Ano? Aasa na lang kayo lagi sa ibibigay ko. May mga bata tayo, Larry. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan na lang dito nang sila lang 2. Maliliit pa sila. Tsaka, tinutulungan naman kita ha. Yung paglalaban ng damit mo, yung pagluluto rito para may makain ka pag uwi. Hindi pa ba tulong sa'yo yun? Responsibilidad mo naman yon bilang asawa. Pwede mo naman silang iwan ah. Nandyan naman si Nanay Dolora. Pwede niyang alagaan niyang 2 habang wala ka at nagtatrabaho. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Paano pa makakaya ni nanay? Bedridden na si tatay. Inaalagaan siya ni nanay. Tapos dadagdagan pa natin dito sa mga anak natin? Paano pa siya makakagawa sa kanila? Yang si Arlon, pwede mo namang iwan doon kay Nanay Dolora. Tapos yang si Amy, isama mo na lang sa trabaho. Nagagawa naman yun ng iba. Bakit ikaw hindi mo magawa? Hindi naman pare-pareho ang sitwasyon ng lahat. Hindi ganon kadaling isama si Amy sa trabaho. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Mas lalo akong mawawalan ng trabaho kung kasakasama ko siya. Tss, puro ka na lang dahilan eh. Ni hindi mo pa nga sinusubukan na mag-apply ng trabaho. Yan lang sinasabi mo. Paano tayo aasenso kung ako lang ang hahayaan mong bumuhay sa inyo? Napapagod na ako sa totoo lang. Dahil walang magbabantay sa mga bata. Intindihin mo naman sana yon. Tsaka, hindi lang naman ikaw ang napapagod ah. Ako rin. Kung ikaw, yung pagod mo, may bayad. Sa akin wala. Tumigil ka na nga dyan sa mga drama mo. Paano kang mapapagod?
Nandito ka lang naman sa bahay. Naghihintay ka lang naman ang ibibigay ko sa'yo. Inaasa mo na lang ang lahat sa akin. Simula noon, dumalas na ang mga ganitong salitang naririnig ni Angie sa asawa niya. Kapag magulo ang bahay, kasalanan niya. Kapag hindi ka agad nakahanda ng pagkain, reklamo ang aabutin niya. Kapag umiiyak ang mga bata, siya ang sinisisi. Gusto na sanang sumagot ni Angie. Gusto niyang sabihin na halos wala na siyang pahinga sa buong araw hanggang sa gabi. Gusto niyang ipaintindi na napapagod din siya. Pero pinili niyang manahimik, tulad na lang ng lagi niyang ginagawa. Dahil ayaw niyang mag-away pa silang mag-asawa. Ano? Matagal pa ba yan? Ano ba kasing ginagawa mo ha? At hindi ka kaagad nakaluto ng kanin. Pagod na nga yung tao. Ganito pang madadatnan ko. Hindi ko kasi napansin na hindi ko pala napindot yung switch ng rice cooker. Kaya hindi naluto. Naglalaba kasi ako. Nagsasayang ka lang ng kuryente. Wala ka na ngang naiaambag na panggastos. Ganyan pang ginagawa mo. Pero Larry, pinaghahandaan ko rin naman yung pagkain para sa mga bata. Hindi naman ako nakatutok lang sa iisang gawain. Naglalaba pa ako. Yan ang hirap sa'yo, Angie. Puro ka na lang palusot. Hindi mo na nga ginagawa ng maayos ang lahat. Ganyan ka pa. Nandito ka na nga lang, palpak pa. Pagod na ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko, ganyan pa rin ang makikita ko. Wala kang silbi. Hindi mo alam kung anong mga ginagawa ko buong araw. Hindi mo nakikitang pagbangon ko gabi-gabi para lang matimplahan ng gatas ang anak natin. Hindi mo alam ang lahat ng mga inaasikaso ko rito. Kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Ako rin naman pinapagod ko ang sarili ko sa trabaho. Tapos uuwi ako ng ganito. Walang pagkain. Magulo ang bahay. Yan bang may ginagawa ka? Hindi ako nagkukulang. Alam kong nagagawa ko ng maayos ang lahat. Naaasikaso ko, lalo na ang mga bata. Yang pagod na nararamdaman mo na lang bang mahalaga sa'yo? Dahil ikaw, nakakapag-uwi ka ng pera, ganun ba? At ako hindi. Huwag mong questionin kung yan ang pakiramdam ko. Pagod na ako. Pagod na ako sa paulit-ulit na ganito. Isipin mo naman ang mga ginagawa ko. Nagigising ako bago pa mag-umaga. Nagluluto, naglilinis, nag-aalaga ng mga bata. Samantalang ikaw, uuwi ka tapos hihiga ka lang. Hindi mo yata naiintindihan na nagpapakapagod ako para sa inyo, para may makain kayo. Para may panggastos tayo dito sa bahay. Napapagod na ako dahil lahat na lang sa akin mo inaasa. Pero hindi ba dapat magtulungan tayo? Hindi lang naman pera ang mahalaga, Larry. Dapat nakikita mo rin kung anong ginagawa ng asawa mo. Pareho lang tayong nagsasakripisyo dito. Sa tuwing magpapaliwanag si Angie, ginagawa itong dahilan ni Larry. Sa bawat pagsisikap niya, binabaliwala lang ng asawa. Unti-unting nagbago ang pakiramdam ng bahay na dati ay puno ng saya. Hanggang sa unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw ni Angie ang paulit-ulit na masasakit na salita ni Larry. Natuto si Angie na manahimik. Sa halip na makipagtalo pa, ibinubuhos na lang niya ang lakas niya sa mga anak. Sa pagkain, sa pag-aayos ng bahay, at sa pag-iwas ng gulo na dala ng asawa niya. Pinaniwala niya ang sarili na mas mabuti ang manahimik kaysa mas lumala pa ang sitwasyon at mas lumala pa ang pag-aaway nilang dalawa. O ano, hindi mo na naman ako kakausapin. Kasi napagsabihan na naman kita. Totoo lang naman ang sinasabi ko sa'yo. Nandito ka lang naman sa bahay Kaya dapat lang na maghanap ka na ng trabaho. Paulit-ulit ka na lang. Paano nga ang mga bata? Hindi mo ba naiintindihan yon? Lagi ka lang nandito sa bahay pero puro ka dahilan. Sila na lang ang lagi mong nirarason. Baka naman ayaw mo lang talagang magtrabaho at gusto mo umasa na lang sa akin. Hindi ganon ang ibig kong sabihin, Larry. Hindi ko kayang iwan ang mga bata sa bahay nang walang mag-aalaga sa kanila. Lalo na si Amy. Wala pa siyang 1 taon. Ako na lang bang dapat na kumikita sa ating dalawa? Lahat ng ibinibigay ko sa'yo, yun ang ginagamit mo sa lahat ng kailangan dito.
Hindi lang naman pera ang mahalaga. Gusto kong maging maayos sila, hindi nagugutom at maayos ang paligid. Gusto kong naaalagaan sila ng maayos. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Responsibilidad mo rin naman na tulungan ako sa paghahanap buhay. Hindi puro sila na lang ang inaalala mo. Sumumpa tayo na magtutulungan tayo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Anong alam ng mga batang asikasuhin ang sarili nila, ha? Sige nga, isipin mo. Ikaw ang ama nila. Dapat nga, ikaw ang mas umiintindi sa sitwasyon natin. Isang hapon, maagang umuwi si Larry. Hindi niya kaagad hinubad ang sapatos. Umupo lang siya habang nakatingin sa sahig. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Pati na rin sa mga sumunod na araw. Naiwan na lang na nakasabit sa likod ng pinto ang uniform niya. Hanggang sa aminin na nga nitong naalis siya sa trabaho. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lang nagiging iritable si Larry. Konting ingay, nagagalit na siya kaagad. Para bang naiinis siya sa lahat kahit na maliliit na bagay. Anong plano mo ngayon, Larry? Mag-a-apply ka ba ulit? Akala mo ba talaga ay madali lang maghanap ng trabaho? Pagpahingahin mo naman ako. Alam mo ba kung ilang taon akong nagpapakapagod para lang may maibigay sa inyo? Hindi naman ganyan ang iniisip ko. Alam ko naman kung gaano ka napapagod sa trabaho mo noon. Pero kasi, may mga anak na tayo. Kailangan din naman may makain sila. Saan tayo kukuha nun ngayon? Ewan ko. Bahala na. Umutang ka o ano. Basta. Ibig bang sabihin yan? O wala kang plano? May obligasyon ka sa pamilyang to. Hindi mo ba naiisip kung paano na tayo? Kung paano ang mga bata? Bakit bang kulit mo, ha? Tanong ka ng tanong eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magtrabaho. Total, mas madali lang naman ang gawain dito sa bahay. Ano? Gusto mo ikaw na lang ang mag-aasikaso sa kanila? Kaya mo ba? Minamaliit mo ba ako? Oo. Ako na ang maiiwan dito. Ikaw ang magtrabaho nang makita mo naman kung paano ang hirap na ginagawa ko noon para sa inyo. Pero dapat siguraduhin mo sa akin na hindi mo mapapabayaan ang mga bata. Alam ko, ginagawa mo kung walang isip. Ang dapat mong gawin ngayon, humanap ka na ng magandang trabaho. Hindi yung puro ako ang nakikita mo. Hindi na sumagot pa si Angie noon. Pagkalipas ng isang linggo, siya ang nag-apply sa isang maliit na tindahan ng damit sa bayan bilang sales staff. Hindi naman kalakihan ang sahod niya ron. Mahabang oras na nakatayo siya. Buong araw siyang nakangiti sa mga customer. Nag-aayos ng damit. Paulit-ulit ang ginagawa niya hanggang sa mangalay na. Maaga pa rin siyang gumigising, nagsasaing, naghahanda ng pagkain, naglilinis hanggat may oras pa. Pagkatapos ng trabaho niya, dediretso siyang umuwi kahit na pagod. Si Larry na ang naiiwan sa bahay, pero wala siyang ginagawa. Puno ng pinggan ng lababo, tambak na tambak ang mga labada. Nakakalat ang mga gamit ng bata. Madalas pag uwi ni Angie, nasa bahay ni Aling Dolora ang mga anak niya. Hindi pa sila kumakain kaninang pinuntahan ko sila. Wala raw na iluto si Larry. Iyak na nga itong si Aimee. Po, paanong walang nailuto? Nag-iwan ho ako ng pera pang bili ng ulam nila. Kahit noodles man lang nga sana, hindi niya nilutuan ng mga bata. Ayun na nga anak. Nakita mo, si Arlon, ayun, napaso pa. Dahil merong nakababang posporo. Hay nako, ilang araw ka pa lang na pumapasok dyan sa trabaho mo eh. Ganyan ang nangyayari sa mga anak mo. Kaya nga nay, mag-iisang linggo pa lang ako nagtatrabaho. Ganyan ang mga anak ko. Napapabayaan na sila ng ama nila. Kaya nga kausapin mo yung asawa mo. Pumayag ka na nga magtrabaho para may makain kayo. Pero sana naman asikasuhin niya naman ng maayos yung mga anak nyo. Tulungan ka niya kahit sa mga gawaing bahay man lang sana. Yun naman po talagang naging usapan namin. Hindi ko naman akalain na ganito ang gagawin niya.
Siya pa nga mismong nagsabi na siya muna sa bahay. Isa pa, napapansin ko rin ha, napapadalas na rin ang pakikipag-inuman niyang asawa mo. Noon naman hindi naman yun umiinom, hindi ba? Umiinom din naman, Nay. Pero siya lang mag-isa. Tsaka isang bote lang. Ang sabi niya noon, tama na para makatulog siya ng maayos. Dahil sa pagod niya sa pagdadrive ng truck. Pero hayaan niyo, kakausapin ko ho siya. Oo, sige, kausapin mo ng maayos anak. Ipaintindi mo ang lahat. Ayusin niyo itong mag-asawa. Hindi pwede na ganito ang mga anak niyo. Opo, Nay. Makakaasa po kayo. Si Larry, halos buong araw natutulog at wala siyang pakialam sa mga bata. Ni hindi niya magawang paliguan ng mga ito. Pagdating pa ng gabi, umiinom. Minsan nga, umaalis pa kasama ang mga kaibigan at umuuwi ng lasing. Amoy na amoy ang alak sa paligid niya. Isang gabi, hindi na nakatiis si Angie. Habang pinupulot niya ang mga damit sa sahig, hindi niya napigilan ang sarili na magsalita. Larry, ano bang ginagawa mo? Ang sabi mo sa akin, ako ang magtatrabaho at ikaw rito. Pero wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Ngayon ka lang nagkatrabaho. Akala mo naman kung sino ka na. Ano, pinagyayabang mo sa akin yung kinikita mo? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Ang akin lang naman magtulungan naman tayo. Habang nasa trabaho sana ako, ikaw naman ang gumawa dito sa mga gawain dito. Kahit yung mga kaya mo lang. Ngayon, alam mo na yung pakiramdam na ikaw lang ang kumikita. Samantalang dati, anong ginagawa mo? Nandito ka lang rin naman sa bahay, hindi ba? Oo, nandito lang ako sa bahay. Pero ni minsan, umuwi ka ba dito na walang pagkaing nakahanda? Umuwi ka ba na magulo ang bahay? Umuwi ka ba na wala kang maisusuot na damit? Hindi, di ba? Nandito nga lang ako sa bahay pero lahat naman ginagawa ko. Hindi yung ganito. Pagdating ko, ako pang magluluto. Ako pang magliligpit ng lahat ng kalat. At ako pang maglalaba kahit na abutin ako ng hating gabi. Napakadrama mo. Ano, lahat na lang ba ngayon isusumbat mo sa akin? Dahil may pera ka nang makukuha dyan sa trabaho mo, ganun ba? Maghanap ka na lang kaya ng trabaho kung ayaw mong maisumbat ko ang lahat sa'yo. Hindi mo na nga ginagawa ang lahat dito, ganyan ka pa? Hindi kita pagsasabihan kung nakikita kong may ginagawa ka. Pero wala Tapos nakukuha mo pang uminom. Tumahimik ka nga. Kung wala kang magandang sasabihin, itikom mo na lang yung bibig mo. Ano? San ka na naman pupunta? Aalis ka? Makikipag-inuman ka na naman sa mga lasinggero dyan? Wala ka ba talagang pakialam sa amin, ha? Aalis ako dahil naririndi na ako sa boses mo. Napakarami mong sinasabi. Akala mo kung sino ka. Sige, umalis ka. Kapag may nangyari sa'yo, yung mga kaibigan at kainuman mo ang tawagin mo. Ibinagsak ni Larry ang pinto. Tsaka siya dumiretso sa may tindahan. Natapos ang gabing yon na puno ng galit. Nakahiga si Angie at napapaisip kung kailan ba nagsimula ang gulo nilang lahat. Sa paglipas ng buwan, hindi na lang lumalala ang pag-inom ni Larry. Nagiging bahagi na ito ng pang-araw-araw niya. Kahit umaga pa lang, amoy alak na siya. Maraming bote ang mga nakakalat sa ilalim ng mesa. Araw-araw, pag-uwi ni Angie galing sa trabaho, pare-pareho lang ang nakikita niya. Puno ng hugasin ng mga lababo. Ang mga damit nagkalat sa sahig. Ang mga bata marumi at gutom na gutom. Hindi lang yon, pati ang mga pinaghigaan hindi pa naliligpit. At ang kabinet, gulo-gulo ang mga damit. Mama, gutom na po kami. Kanina pa po namin sinasabihan si Papa pero wala siyang ginagawa. Kanina pa po masakit yung tiyan ni Aimee. Halika na anak, doon na muna tayo sa lola nyo ha. Lulutuan ko kayo ng noodles doon. Hihingi na rin tayo ng kanin nila. Hindi na ba kami gusto ni Papa? Kasi hindi na niya kami pinapansin Anak, hindi naman sa ganoon. Paano ko ba ipapaliwanag sa'yo? Basta kahit ano pang pinapakita ng papa nyo,
Papa nyo pa rin siya, ha? Lagi ko na lang kayong bibilin sa lola nyo ngayon. Pupunta kayo sa kanya habang wala ako. Pero, natatakot po kasi si Amy kay lolo eh. Ganun ba? Sige, papupuntahan ko na lang kayo sa lola nyo dito para paliguan kayo. Tsaka para pakainin na rin. Tapos, dito na lang kayo at huwag kayong aalis, ha? Sige po, mama. Ay, bata pa si Arlon at Amy. Si Arlon, iba na akong mag-isip. Para bang naiintindihan niya ng lahat ng nangyayari. Ay, dapat kong kausapin ng mabuti si Larry. Naaapektuhan ng mga anak namin sa ginagawa niya. Nang gabing yon, tuluyan na ngang hindi nakatiis si Angie. Dahan-dahan niyang inilapag ang bag at tumingin kay Larry. Nakaupo ito sa may kusina. May hawak pang bote ng alak, lango na naman dahil sa namumungay na mata. Sinubukan niyang kontrolin ng sarili para makausap sana ito ng maayos. Pero habang pinagmamasdan niya ang asawa na tila ba walang pakialam sa kanya, mas lalo siyang nagagalit. Larry, hanggang kailan ba magiging ganito ang gagawin mo? Wala ka nang ginagawa dito sa bahay kundi mag-inom ng mag-inom. Araw-araw ganito na lang. Kawawa na yung mga bata. Araw-araw na lang ba kitang sasabihan, ha? Tumahimik ka nga. Uuwi ka lang ba dito para pagsabihan ako ng ganyan? Ano? Lumalaki na yung ulo mo dahil dyan sa kinikita mo? Hindi na ako pwedeng manahimik pa dahil napapabayaan mo ng lahat. Hindi lang ang mga anak natin, kundi pati ang pamilya natin. Ano na bang nangyayari sa'yo? Napapagod na ako sa ganito. Wala kang respeto. Gusto mo ba talagang ipamukha sa akin na ikaw na ang kumikita ngayon, ha? Tandaan mo to, Angie, ha? Ilang taon ko kayong tinaguyod. Hindi sapat yun. Aray! Bitawan mo ako, Larry. Ano ba? Kailangan pa ba nating magbilangan ng nagagawa, ha? At naiuuwing pera? Ganun ba dapat ang mag-asawa? Oo, kung maaari. Dahil hindi lang naman ikaw ang pagod. Nakakasawa na yung trabaho ako ng trabaho. Nakakasawa? Sana pala, hindi ka na lang nagyayang magpakasal. Hindi mo na lang sana ako binuntis kung ganyan ang katwiran mo. Ano to? Kapag nasasawa ka na, titigil ka na? Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman kami? Kahit mga anak mo na lang sanang isipin mo. Ano bang ginagawa mo? Tama na. Masyado ko nang mabunganga. Ikaw rin naman ang may gusto ng lahat ng yan. Kaya huwag mo kong sisihin sa lahat ng nangyayaring ito. Larry, tama na. Napakawalang hiya mo. Kayang-kaya mo kung saktan dahil pinagsasabihan lang kita. Yun lang ba ang kaya mo, ha? Ang manakit ng asawa. Tumigil ka na. Bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Hindi lang yan ang mararamdaman at mararanasan mo. Lintik na buhay to. Tuluyan na ngang pinagbuhatan ng kamay ni Larry ang asawa. Halos napahawak si Angie sa lamesa, kasabay ng mga mahihigpit na hawak ang masasakit na salita, pananakot at pangmamaliit. Pagkatapos ng gabing yon, tuluyan nang nagbago ang lahat sa mag-asawa. Minsan, maliit na bagay lang ang dahilan ng pinag-aawayan nila. Minsan, kahit walang dahilan, nagtatalo sila. Natuto si Angie na magtiis ng sobra. Natutunan niyang takpan ang pasa gamit ang mahahabang manggas. Natutunan niyang magsinungaling lalo na sa mga anak. Isang hapon, habang nagsasampay si Angie ng damit sa labas, napansin ni Aling Dolora ang malaking pasa sa braso ng anak niya. Pasa ba ito, ha? Anong nangyari dito? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nay, hindi po. Nadulas lang po kasi ako dun sa may trabaho. Okay lang po ako. Nadulas? Hindi lang isa to, anak.
May isa pa dito at mas malaki kaysa dyan. Sigurado ka bang ayos ka lang? Opo, Nay. Wala po yan. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Nagmamadali lang po kasi ako nun kasi marami po kaming kailangang trabaho. Tapos nabangga pa ho dito sa bahay nung umiiyak naman si Aimee. Sa kakamadali ko, hindi ko na napansin na mayroon palang nakaharang. Ganun ba? Kung may problema kayo ni Larry, pwede mo naman akong sabihan. Okay lang po talaga ako, Nay. Okay lang ho kami. Huwag kayong mag-alala sa amin. Mas mag-aalala ako kung may tinatago ka sa akin. Anak, nanay mo ko. Hindi ako ibang tao. Ramdam ko kapag may hindi ka sinasabi sa akin. Uulitin ko ang tanong ko sa'yo. Totoo bang nadulas ka lang at hindi ka sinasaktan ng asawa mo? Opo, Nay. Wala po talaga. Nadulas lang po talaga ako. Hindi po ako sinasaktan ni Larry. Sige. Pero tandaan mo anak ha. Kapag dumating yung araw na hindi mo na kaya, nandito lang ako. Pwede kang humingi ng tulong sa akin. Hindi ko hahayaan na magtiis kang mag-isa. At hindi ko naman hahayaan na mapahamak ka at ang mga apo ko. Opo, Nay. Tatandaan ko po yan. Nagsinungaling si Angie. Hindi dahil nahihiya siya sa ina, kundi dahil ayaw niyang aminin na tama si Aling Dolora, na sinasaktan nga siya ng asawa niya. Pinapaniwala pa rin niya na may pag-asa pang magbabago si Larry. At higit sa lahat, dahil ayaw niyang malaman ng mga bata ang katotohanan. Gabi na noon, habang nakahiga siya sa tabi ng mga natutulog na anak, nakatingin si Angie sa kung saan. Malalim ang iniisip niya. Tumatakbo sa isip niya kung gaano pa ba katagal ang makakaya niya bago tuluyang masira ang lahat. At kung kailan niya iiwan ang lahat. Para sa inyo mga anak, kakayanin ko. Kahit gaano kahirap, kahit ubos na ubos ako, lalaban pa rin ako. Kakayanin ko ang lahat. Handa akong magtiis. Handa akong magtrabaho araw-araw. Kahit na bibigay na yung katawan ko. Kahit na pagod na yung isip ko. Kasi minsan pakiramdam ko mag-isa na lang talaga ako. Pero hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Hindi ko hahayaan na lumaki kayo na puno ng takot. At hindi ko hahayaan na ang maaalala nyo lang yung puro sigaw pag-aaway namin ng papa nyo. Hindi susuko si mama. Kahit matagal pa, dadating pa rin yung araw na tatahimik at magiging maayos yung buhay natin. Kakayanin ko. Kakayanin ko para sa inyo. Kahit ako nang masaktan, basta kayo, ligtas lang. Basta kayo, magkaroon ng maayos na buhay. Isang gabi, umuwi si Angie mula sa trabaho. Kasama niyang kakilala niya. Nasakay lang naman siya nito sa motorsiklo. Sa kabila ng pagod, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil may nakausap siyang ibang tao. Mula sa bintana ng kanilang bahay, pinagmamasdan na pala siya ni Larry. Lasing na naman ito. Nanginginig ang mga kamay at mapula ang mata. Matalim din ang tingin niya dahil sa nakikita. Pagpasok pa lang ni Angie sa bahay, narinig niya na ang patanong na sigaw ng asawa. Sino yon ha? Bakit ka hinatid dito noon? Yun ba? Dati ko siyang kaklase nung high school. Nakita niya kasi akong nag-aabang ng sasakyan, kaya sinakay niya na ako. Doon lang naman sa kabilang kanto yung bahay nila. Ayaw pa nga tanggapin yung bayad ko eh. Hindi ako tanga, Angie. Kitang-kita ko kung paano kang ngumiti sa kanya. Akala mo ba hindi ko napapansin ha? Ang lakas naman ng loob mong magloko. Wala ka namang dapat isiping iba. Wala akong ginagawang masama. Sinabay niya lang naman talaga ako. Hindi ako nagloloko. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo sabi akong ginagawang tanga. Lalaki ako at alam ko ang galawan ng kapwa ko.
Larry, ano bang ginagawa mo? Hindi ako makahinga. Hayop ka! Ano, mas maayos ba siya? Mas napapasaya ka ba niya? O dahil may sasakyan siya? Umamin ka na! Niloloko mo ko! Wala akong aaminin. Kasi wala naman akong kasalanan. Pakiusap, bitawan mo na ako. Makikita tayo ng mga bata. Huwag na huwag mong gagamitin ng mga bata para lang makalusot ka sa panluloko mo. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit patayin mo pa ako rito o kahit saktan mo ako, hindi kita niloloko. Kahit napakarami ng rason para gawin ko sa iyo, hindi ko yun gagawin. Ano bang sinasabi mo? Walang iya ka talaga! Mas lalong hindi tumigil si Larry sa pananakit niya. Sa kabilang kwarto, naririnig na ng mga bata ang ingay at pagmamakaawa ni Angie. Nagyayakap sila, natatakot at nagtatago sa ilalim ng kumot. Hanggang sa narinig na ang mabilis na yabag ni Aling Dolora mula sa labas. Tumakbo siya sa bahay ng anak matapos marinig ang sigawan. Pumasok siya, tumingin kay Larry na nakataas ang kamay at handa na namang sakta ng anak niya. Tama na! Tama na yan, Larry! Bakit mo ba sinasaktan ang asawa mo, ha? Ano bang klaseng lalaki ka? Huwag kang mangingialam dito, ha? Away mag-asawa to. Wala kang karapatan na makialam sa amin. Anong wala? Anak ko ang sinasaktan mo. Sa harap pa talaga ng mga apo ko. Paano mo nasisigmurang gawin yan, ha? Hindi ba talaga kayo titigil? Kung hindi siya nagpapahatid sa kung sino-sinong lalaki, hindi ito mangyayari. Ano bang pinagsasasabi mo? Trabaho ang ginagawa ng anak ko. Pagod na yan para sa pamilya, no? Hindi mo na talaga ginalang ang asawa mo na hindi yan napagbuhatan ng kamay ng tatay niya. Tapos, ikaw, ganyan ang gagawin mo? Tumahimik ka. Sa amin, ako ang susundin niya. Lumayas ka sa bahay ko. Huwag kang makikialam sa pamilya ko. Hindi ito bahay mo lang. May mga bata kayo rito. Naririnig ka nila. Yan ba ang gusto mong matutunan nila sa'yo, ha? Ah! Pa! Tama na po. Huwag niyo pong saktan si Lola. Isa ka pa. Lahat kayo, pinagtutulungan niyo na ako. Mga buwisit kayo. Pare-pareho kayo ng ugali. Sige, subukan mong saktan ang anak mo. Hinding-hindi na talaga kita mapapatawad. Hindi pa ba sapat na sinasaktan mo ko, ha? Pati sila, sasaktan mo rin. Tumigil na noon si Larry. Nakatingin lang sa kanila. Bago niya tinabig ng malakas ang anak. Tapos ay tumalikod na. Tumawa pa ito ng may pagkasuklam at naglakad na palayo na tila ba walang nangyari, walang sinaktan. Habang ang mga bata umiiyak at yakap-yakap ng kanilang lola. Napahiga na lang si Angie sa sahig, humihingal at umiiyak. Ramdam niya ang bawat sakit na gawa ni Larry sa katawan niya. Sa sandaling yon, napagtanto niya na hindi na sapat ang simpleng pag-uunawa lang at hindi na rin sapat ang pasensyang ibinibigay niya sa asawa. Kailangan may gawin na siya at bago pa tuluyang masira ang lahat. Walang hiya talaga ang lalaking yon. Akala mo napakatino noon. Ngayon, ayan, inilalabas na niyang tunay niyang kulay. Kung malakas lang ang tatay mo, panigurado ko hindi niya palalagpasin yan. Hindi kanya hahayaang masaktan na lang. Hindi ko alam na dadating kami sa ganito, Nay. Yung simpleng pagtatalo, naiintindihan ko pa. Lahat naman ng mag-asawa ay nag-aaway, hindi ba? Pero to, sumusobra na talaga siya. Nasasaktan niya na ako at pisikalan na. Pati kayo, hindi niya pa pinalagpas. Hindi niya na kayo ginalang. Ayokong dumating yung araw na pati yung mga anak namin sasaktan niya pa. Anak, alam kong matagal mo nang itinitiis ang ginagawa sa'yo ng asawa mo.
Iniisip ko lang lagi yung mga bata, Nay. Ayokong lumaki sila na walang tatay. Pero mas ayoko namang lumaki sila sa takot. Ayokong naaalala nila yung sigawan at pag-aaway lang namin. Hindi ka mali sa ginawa mo. Hindi ka mahina. Matapang ka nga eh. Kasi mas pinili mong magsalita. Ano bang plano mo ngayon, anak? Hindi ko rin alam, Nay. Gusto ko lang munang mailayo yung mga anak ko sa kanya. Kaya sa inyo na po muna sila ha. Ako na lang munang haharap kay Larry. Sige. Tandaan mo ha. Hindi ka nag-iisa. At kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo at para dyan sa mga anak mo. Salamat, Nay. Salamat po talaga. Gabi na nang ihatid ni Angie ang mga bata sa bahay ni Aling Dolora. Tahimik ang mga anak niya, kapit na kapit sa damit niya. Parang ramdam nilang may mali. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa. Pilit ngumingiti kahit na nanginginig ang labi. Matapos yon, lumuhod siya at tinitigan ng mga ito. Hindi niya alam kung paano maiintindihan ng mga anak niya ang sitwasyon. Pero sa ngayon, ito ang tanging naiisip niyang paraan para mailayo sila sa gulo nilang mag-asawa. Dito na muna kayo kay Lola ha. Babalikan ko kayo bukas. Ma, saan ka ba pupunta? Hindi mo ba kami sasamahan dito? Hindi na muna anak. Mag-uusap pa kasi kami ng papa niyo sa bahay. Matulog na kayo pag alis ko ha. Sasaktan ka na naman ba niya? Hindi anak. Hindi na ako papayag na gawin niya sa akin yon. Huwag kang mag-alala. Diyan lang naman kami sa bahay eh. Anak, mag-ingat ka ha. Huwag ka nang magpapaapi sa kanya. Hindi pa magaling ang mga sugat at pasa mo. Kapag narinig kong nagtatalo na naman kayo, pupuntahan kita kaagad. Opo, Nay. Mauna na po ako. Ay, kaya mo to, Angie. Kayanin mo. Kung ano man ang kakalabasan nito, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahalang magdesisyon. Ikaw lang ang makakapagligtas sa mga anak mo. Oh, saan ka galing ha? Kanina pa ako naghahanap sa inyo dito. Ano, tinatakasan mo na naman ako? Nasaan ang mga bata? Nandoon kila nanay. Pinatulog ko na muna doon. Gusto ko kasing makapag-usap tayo ng maayos. Para na rin sa pamilya natin. Para sa pamilya natin? Ginagamit mo pang pamilyang sinasabi mo. Gusto kong ayusin natin to. Ayoko na ng ganito. Napapagod na ako sa ganitong sitwasyon. Ayusin? Ikaw ang problema dito. Ikaw ang nagloko. Ano, gusto mong maging maayos to dahil lang sinabi mo? Hindi ganun kadali yun. Ano bang sinasabi mo? Bitawan mo nga ako. Anak, ano ba? Mag-usap naman kayo ng maayos. Naririnig pa rin kayo ng mga bata. Manang-mana talaga sa inyo tong anak nyo, no? Manang-mana sa pagdadrama nyo at pagloloko nyo. Alam kong may anak kayo sa iba, kaya huwag na rin kayong makialam sa amin. Larry, ano ba? Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Aray ko! Bitawan mo ko! Ano ba? Tama na! Wala ka na talagang pag-asang magbago. 5 taon na kitang pinagtitiisan dyan sa bisyo mo. Araw-araw mo akong sinasaktan. Pagod na ako sa'yo, Larry. Pagod na. Napakawalang kwenta mo talagang asawa. Asawa ka, ama ka. Pero wala kang ginagawa kundi mag-inom at manakit. Umalis ka na rito. Umalis ka na rito ngayon din. Saglit na katahimikan ang nangyari bago lumabas si Larry. Kinabukasan, bumalik siya. Lasing na naman. Sumisigaw siya sa labas pa lang hanggang sa sinipa na niya ang pinto. Binato ang plato sa pader. Nagkalat ang bubog sa sahig. Tinumba ang mga upuan. Pinagbabagsak niya ang mga gamit na pinaghirapan nilang ipunin noon. Pagdating ni Angie, nakita niyang nakahiga at natutulog sa sulok si Larry. Sa bawat basag na plato, mas lumilinaw sa isip niya ang isang bagay. Kung mananatili pa siya,
Baka wala na ring matira para sa kanya at maging sa mga anak niya. Nandito ka na pala. Kahit anong pigil ko sa kanya, kahit sinisigawan ko na, hindi siya nakikinig. Ayan, sinira niya ng mga gamit niyo. Lasing na lasing yan nung dumating rito. Pasensya na kayo, Nay, ha? Pati kayo nadadamay na sa gulo naming mag-asawa. Gulo namin to pero pati kayo, apektado na rin. Ay, nako. Anak, hindi mo naman kasalanan to Matagal ko nang nakikita kung paano ka natratuhin. Pinipigilan ko lang naman ang sarili kong makialam noon. Hayaan nyo na po. Tatapusin ko na po to. Hindi na ako magpapakulong pa sa ganitong sitwasyon. Hindi na ako papayag na ganitong makikita at mararanasan ng mga anak ko. Hindi rin ako papayag na maging ganitong magiging tatay nila. Mahirap at mabigat ang gagawin mong desisyon, anak. Pag-isipan mo muna. O di kaya magpalamig muna kayong dalawa. Mas mahirap na po ang sitwasyon ngayon, Nay. Pero mas mahirap pa rin kung mananatili pa kami rito. Araw-araw pakiramdam ko winawasak na yung pagkatao ko Pati yung mga anak ko. Bata pa sila. Ayokong makaapekto yun sa kanila at maging trauma paglaki nila. Kung yan ang magiging desisyon mo susuportahan na lang kita. Para rin naman sa mga apo ko. Hindi kaagad naging madali ang desisyong yon ni Angie. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga bata. Ang sarili niya at ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama habang buhay. Pero dumating na nga ang umagang gigising sa kanya. Una niyang kinausap ang nanay ni Larry. Dumiretso siya sa bahay nito. Dala ang pag-asa na kahit papaano makikinig ito sa kanya. Ano na naman ba to, Angie? Pinalayas mo ang anak ko sa inyo? Tapos ngayon nandito ka. Ano, aamuhin mo siya? Nay, sinasaktan niya po ako. Paulit-ulit niyang ginagawa yon. Nakikita na rin po ng mga anak namin. Nandito po ako para tapusin ang lahat sa amin. At ikaw pa talaga ang may lakas ng loob na makipaghiwalay, ano? Huwag mo nga akong lokohin. Kilala ko ang anak ko. Hindi na yan gagawin sa'yo kung wala ka namang ibang ginagawa. Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Pero yung anak nyo, simula ho nang nawalan yan ng trabaho, nawala na rin ang silbi, nawala na rin ang pagiging asawa at pagiging ama niya. Ay nako, alam ko na. Kaya naman malakas ang loob mo dahil may pinalit ka na sa anak ko, hindi ba? Sinabi niya ng lahat sa akin. Akala mo hindi ko alam. Alam ko na may lalaki ka. Kaya kayo nagkakagulo. At yun naman ang naging punot dulo ng lahat ng ito, hindi ba? Hindi po totoo yun. Minsan lang po akong sumabay sa kakilala ko. Pero inisipan na ni Larry yun ng mali. At dahil doon, mas lalo siyang naging pariwara. Araw-araw na siyang umiinom, sinasaktan ako at walang pakialam sa mga anak namin. Anak ko si Larry, kaya kilala ko ang buong pagkatao niyan. Hindi ko kailangang pakinggan ang sinasabi mo. Dahil alam ko na sa una pa lang, ikaw na talaga ang may gawain. Kaya sige na, kung hindi mo rin naman aamuhin ang anak ko, umalis ka na lang rito sa bahay namin. Talaga po, hindi ko naisip na kanino pa nga ba magmamana ang anak nyo, kundi sa inyo. Haba talaga naman! Sige na, umalis ka na. Nag-iinit ang ulo ko sa'yo. Doon na napagtanto ni Angie na wala na siyang mapapala sa pamilyang yon. Tahimik siyang tumayo at umalis. Mabigat ang dibdib niya, hindi dahil hindi naging maayos ang pag-uusap nila, kundi dahil ganon ang pinakita ng biyanan niya. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa bahay ng lola niya. Tahimik ang lugar, simple lang ang bahay ng matanda, pero doon siya unang nakahinga ng maluwag. Pagkakita ng matanda sa kanya, kaagad itong napangiti. Angie, apo, hindi ka pupunta dito nang walang problema. Napakabigat ng presensya mo. Ano bang nangyari?
Lola, Lola, pagod na po ako. Hindi ko na po kaya. Hindi po ako humihingi ng paghihiganti. Gusto ko na lang ho na maging tahimik ang lahat. Gusto ko na ho tumigil yung asawa ko. Ayoko na ho kasing masaktan pa lalo na yung mga anak ko. May mga bagay talaga sa mundong ito na kusa nang bumabalik sa gumawa. Hindi mo na kailangang gumanti. Hayaan mo siya. Ang mahalaga, maging maayos ka at ang mga anak mo. Piliin mo lagi ang kapayapaan ng isip mo at huwag mong isipin ang ibang tao. Opo, Lola. Tatandaan ko po yan. Ngayon, mas gusto ko nang mawala siya sa buhay naming mag-iina. Ayoko lumaki sa takot yung mga anak ko. Pwede niyo ho ba akong tulungan? Hindi mo na kailangan pang tanungin yan. Kahit tutulungan kita, apo. Ako nang bahala. Hindi na niya kayo guguluhin pa. Tumango na si Angie noon. Nagtagal pa siya ron bago umalis. Ilang araw lang ang lumipas. Nagising si Larry na namamaga ang leeg. Hirap siyang magsalita. Kapag sinusubukan niyang uminom, nasasamid siya. Ang mga kamay niya, para bang naging matigas, hindi maigalaw ng maayos. Pati ang mga paa niya, naninigas rin. Ano bang nangyayari sa'yo? Grabe yung pamamaga ng leeg mo ah. Sobra na yan sa alak eh. Ma, tignan mo nga to. Ay nako, ano bang ginawa mong bata ka? Bakit ka ba nagkaganyan? Hindi ko rin alam, ma. Aray ko, hindi ko maigalaw tong kamay ko. Paano na ako dito? Ang sakit po ng leeg ko. Tss, baka naman karma mo na yan sa ginawa mo dun sa asawa mo. Matagal nang masama ang ugali mo eh. Ano ka ba naman, Rod? Kapatid mo yan. Dapat nasa kanya ang pag-unawa at panig mo. Parang kinakampihan mo pa yung babaeng yun eh. Hindi naman ako papanig sa kanya. Alam ko namang ugali ng kapatid ko. Kahit naman ikaw, ma. Alam mo, at babae ka rin. Pero hindi mo pinapaniwalaan si Angie. Kita naman sa itsura niya na hirap siya sa dinanas niya dyan kay kuya. Kahit pa. Ano naman ngayon? Kuya mo ang nahihirapan. Dapat nag-aalala ka. Hindi yung ganyan na para bang deserve niya pang nangyari sa kanya. Tumigil nga kayo. Hindi ito karma. Aray ko. Nasobrahan lang talaga ako sa alak. Ikaw, Rod, wala akong ginawa sa kanya. Siya tong nagloko. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Tropa ko yung nagsabay kay Angie. Kaya bahala ka. Basta ako, alam ko kung anong totoo. May asawa na yun. Ganyan ka na nga't lahat-lahat. Ganyan pa rin ang ugali mo. Ano ka pa naman, Rod? Bakit ganyan ka makapagsalita sa kapatid mo, ha? Ay, naku! Sige na! Lumabas ka na nga at baka ano pang mangyari sa kuya mo dahil din sa mga pinagsasasabi mo? Naririnig ni Larry ang lahat, pero ayaw niyang tanggapin. Sa isip niya, siya pa rin ang biktima. Siya pa rin ang inapi. Siya ang niloko ng asawa. Hindi naman gumaan ang buhay ni Angie pagkatapos ng lahat. Sa totoo lang, mas naging mabigat pa nga. Gigising siya bago mag-umaga, magluluto ng kaunting ulam, sisiguraduhin niyang may baon si Arlon. Tapos maglilinis ng bahay. At kapag day off niya, maaga siyang magtatrabaho sa bahay nila. Tapos ay pupunta siya sa bahay ng kapitbahay para naman makilabada. Minsan nga, naglilinis pa siya ng bahay ng ibang tao, kapalit ng kaunting bayad. Angie, pasensya ka na ha. Ito lang muna ang kaya kong ibigay sa iyo eh. Pero, eto, pinasamahan ko naman ng mga bigas at dilata. Okay lang po. Malaking tulong na po to sa amin. Maraming salamat po ha. Napakasipag mong ina. Magiging proud ang mga anak mo. Kaya kapag laki nila, panigurado akong ipagmamalaki ka nila. Dahil sa lahat ng ginagawa mo para sa kanila ngayon.
Ganun naman po talaga, hindi ba? Bilang ina, hindi natin hahayaan na mapabayaan sila. Kahit nga tayo na lang yung maghirap eh. Basta sila magkaroon ng maayos na buhay. Tama ka naman dyan. Siya nga pala, eto, mga pinaglumaan ng anak ko yan ha. Magaganda pa naman. Kasyang-kasya yan dyan sa panganay mo. Nako, salamat po. Magugustuhan po to ng anak ko. Salamat po talaga ha. Nako, wala yon. Mabait ka at napakabuti mong tao. Napaka-responsable mong ina, kaya nararapat lang naman na tulungan ka. Salamat po talaga. Sa gabi, pagod na pagod pa rin siyang uuwi. Pero kahit na ganon, siya pa rin ang nag-aasikaso sa mga anak niya. Hanggang sa paghiga sa gabi, hanggang sa makatulog ang mga ito. Pero dumating din ang panahon na kailangan niya na talagang umalis. Sa isip niya, Maynila ang sagot para mabigyan niya ng maayos na buhay ang mga anak niya. Mas maraming trabaho doon, mas malaki ang sahod, at mas maraming oportunidad para sa kanya. Para mabili niya ang lahat ng pangangailangan nila at para maiahon na rin sa hirap ang pamilya niya. Ma, bakit kailangan mo pang umalis? Ayaw mo ba kaming makasama? Iiwan mo din ba kami katulad ni Papa? Hindi anak, aalis lang naman ako para magtrabaho eh. Para naman sa inyo yon, para mabigay ko yung mga kailangan nyo. Tsaka para makabili ako ng mga projects nyo. Para din makapagtapos kayo sa pag-aaral. Pero, babalik ka rin po ba? Oo naman, hindi naman pwedeng hindi ako babalik dito, no? Nandito kayo, kaya babalikan ko kayo. Sige, every 2 months, pangako, uuwi ako. At kada uwi ko, bibilan ko kayo lagi ng pasalubong. Mabibilan mo na ba ako nung sapatos na pang basketball? Oo naman, pag-iipunan ko yon para mabili ko yung gusto mo. Para din makalaro ka ng maayos. Alam ko namang mahilig ka mag-basketball eh. Gagawin lahat ni Mama para maibigay ko lahat ng gusto nyo. Talaga? Makakapasok at makakakain na rin ba tayo sa Jollibee kapag nagtrabaho ka doon? Oo, kahit ilang beses mo pang gustong kumain ron. Kaya huwag kayong makulit dito kay Lola ha. Huwag matigas ang ulo nyo at lagi nyong susundin ang lola nyo. Yung kapatid mo ha, ikaw na rin ang bahala sa kanya. Alam kong bata ka pa, pero may tiwala ako sa iyo anak. Sige mama, akong bahala kay Amy. Tinupad nga ni Angie ang pangakong yon. Tuwing uuwi siya galing sa Manila, ramdam ng mga bata ang init ng yakap niya. Para bang binabawi niya ang lahat ng araw na wala siya sa tabi nila. Bitbit niya ang mga simpleng bagay na ipinapangako niya sa tuwing umaalis siya. Mga maliliit na regalo, bagong damit, kahit na maliit na laruan lang, mga bagay na nagdudulot ng saya sa mga anak niya. Tahimik na ang buhay nila ngayong mag-iina, kahit na hindi sila yumaman, kahit na limitado pa rin ang mga gamit nila. Pero ramdam naman nila ang kapayapaan. Sa mga sandaling yon, kahit pagod at sugatan pa rin ang puso, nakikita ni Angie ang bunga ng lahat ng sakripisyo niya. Ang mundo nila ngayong mag-iina, puno na ng seguridad, pagmamahal at katahimikan. Yun naman ang talagang hinahangad niya para sa mga anak. Ma, ang sarap pala ng fried chicken no? Kakain po ba ulit tayo dito? Oo naman anak, pero hindi naman laging pwedeng dito ha. Susubukan din natin sa iba, basta kaya ni Mama. Oh, kumain ka pa ng kanin, Amy. Masarap ba yung ice cream, ha? Patikim nga. Si Mama talaga. Aagawan niya pa si Amy. Kumain ka na rin po. Huwag mo na kaming asikasuhin. Kaya naman namin kumain ng mag-isa eh. Ang lalaki niyo na talaga. Oh, Nay. Ikaw, kumain ka rin. Salamat po pala ha. Salamat sa pag-aalaga sa mga anak ko. Alam ko makukulit ang mga yan pero salamat pa rin ha. Ano ka ba? Mga apo ko naman sila. At yung mga kulit na yan eh. Okay lang yan. Ilan ba kayong pinalaki ko? Kaya hindi na bago sa akin yan. Mas makulit pa kami sa kanila? Salamat po ha. Eto,
itry mo to ma. Peach mango yan. Masarap yan. Hindi ganong matigas kaya yan ang in-order ko sa inyo. Ma, hatiin mo yung fried chicken ni Aimee. Ang sarap eh. Hindi naman niya mauubos lahat yan eh. Nako, lumalakas ka na talagang kumain ha. Binata ka na Arlon. Parang kailan lang eh. Ay, sige, eto na. Oh. Tingin na, ilagay mo na yan. Baka mahuli pa tayo ng kapatid mo habang busy pa siya dun sa pagkain ng ice cream niya. Salamat po, Mama. Samantala, nanatili si Larry sa sakit niya. Hirap magsalita, hirap gumalaw, pero palagi pa rin siyang galit. Kahit na pinapagalitan na siya ng kapatid niya, hindi pa rin siya tumatanggap ng pagkakamali. Hindi pa rin siya humihingi ng tawad sa kahit sino, kahit nasa isip na lang. Kahit hirap na siya, hindi niya yun sinasabi. Sa isip niya, kaya niya pa. Kaya kahit halatang hirap na, wala pa ring pagbabago sa kanya. Hanggang sa iwan na nga sila ni Rod. Doon mas lalong naging magulo ang buhay nilang mag-ina. Ay naku, buisit talaga yung kapatid mo. Ayaw magpadala ng pera. Ikaw naman kasi. Ikaw naman ang kailangang sisihin sa lahat ng ito eh. Ay, ano ba yan? Umihi ka na naman. Perwisyo ka talaga, oo. Bakit kasi hindi ka pa mawala eh? Nung wala na akong iniisip at wala na akong inaalagaan. Ganun na ba talaga ako kasama? Yung nanay ko, kung pagsalitaan ako, para bang hindi niya na ako iniintindi. Ay, umayos ka ha? O hindi, iiwan talaga kitang mag-isa rito. Ay, buisit na buhay na to. Daig ko pa nagkaroon ng batang anak. Ay, ano ba yun? Ang baho naman nun. Ano na naman bang ginawa mo? Ay, naku, Diyos ko. Napapagod na ako sa araw-araw na ganito. Ipinapakita lang ng kwentong ito na ang pagmamahal hindi kailanman dapat maging dahilan ng takot o pananakit. Ang pagiging asawa o magulang ay hindi nasusukat sa kung sino ang may trabaho o kung sino ang nagdadala ng pera, kundi nasa pananagutan at sa malasakit sa pamilya. Dahil ang isang tahanan dapat lugar ng pag-aaruga, pagmamahalan, hindi ng takot at ng sakit. May mga tao talagang natututo lang sa masakit na paraan. Pero meron ding mga katulad ni Larry. Yun bang kahit na may pinagdadaanan na, hindi pa rin magawang ibaba yung pride nila. Matitigas ang puso. At saka lang nila marirealize yung pagkakamali nila kapag huli na yung lahat. Kapag lahat ay nagbago na sa kanila. Hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo ang kwentong ito. Mag-iwan na rin kayo ng comments. At syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-like para mas marami pang makapakinig ng kwentong to. Hanggang sa muli. Salamat po.